Sa paparating na PVL Reinforced Conference, talagang puspusa na ang training ng ibang kupunan. Pero marami ang nakapansin na sa lahat ng mga maituturing na powerhouse team, Petrogas lamang ang intact at walang nabawas. Kaya marami ang mga nagsasabi na baka oras na ng Petrogas ngayon ang makapasok sa finals. Dahil halos lahat ng team ay nabawasan dahil sa tawag ng Philippine National Team. Ano sa tingin nyo? Posible nga ba? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Marami ang nasiyahan dahil prioridad na ng PNVF at PVL ang national team o mas kilala na ngayon na Alas Pilipinas dahil bawat club team ay kailangang magpahiram ng mga players. At eto ang mga players na na-pull out for Alas Pilipinas. Gia Morado at Gemma Galanza ng Creamline Cool Smashers. Tots Carlos, di pa sure kasi di pa naman nakikita na nagtitraining with them. Ang dalawang Cherry na si Cherry Nunag at Cici Rundina ng Choco Mucho Flying Titans. Si Vanny Gandler at Don Macandili ng Signal. Si Del Palomata ng PLDT. Fifi Sharma at Faith Nesperos naman for Akari. Angel Canino, Thea Gagate at Julia Coronel ng De La Salle University. At ang bagong dating na sina Bella Belen at Alyssa Saluon ng NU Lady Bulldogs. Bagamat nagpahiram man ang Cherry Tigo crossover sa AVC Challenge Cup na sina Ea Laure at Jen Nerva, kaso baka napagkasunduan ng management pag may liga ay mapupull out ang kanilang players. Baka lang naman, ito ay aking sapantaha lang dahil alam naman natin na uhaw na rin kasi ang Cherry Tigo sa tagumpay. Ang last championship nila ay yung nandito pa si Jaja Santiago na ginanap sa Bacara, Ilocos. Gayunpaman, marami rin ang nakapansin na tila hindi nabawasan ang Petrogas ng players. Kung maaalala natin, naimbitahan na rin ang ibang players nila noon sa AVC katulad nila ng Aiza Maizo Puntillas at Dejanel Cheng. At ang last championship title ng Petrogas ay noong 2022 Reinforced Conference with Lindsay Van der Wade. At noong 2019 Reinforced Conference rin with Wilma Salas at ang namayapa ng si Janessa Johnson. Pero ang last season ay mainit na sa mata ng mga volleyball fans ang pagkakadagdag ng Phil-America na si Brooke Van Sickle, dagdagan pa ni MJ Phillips na humabol sa semis. Sila ay mga Filipino-American at may dugo pa ring Pinoy, pero di pa rin maiiwasan na makwestiyon ang kanilang pagkatao. Pero gayon pa man, isa pa rin itong nakaka-excite na laban despite of not having other team core players dahil sa makukuha nilang import. Sa ngayon, 3 pa lamang ang inaanunsyong import. Una ang import ng PLDT na si Elena Samoylinko, si Kath Bell for Cherry Tigo at si Erica Stoughton ng Creamline Cool Smashers. Habang ang PLDT ay mukhang palaban naman sila ngayon dahil full pack na ata ang balik ng mga girls. Dahil kung naaalala nyo, marami sa kanilang naka-sideline dahil sa injury. Kaya ngayong conference, baka ito na rin ang pagkakataon nila na makapasok sa finals. Pero ang dalawang kupunan na Creamline at Choco Mucho ang talagang nawalan ng malalakas na core players. Pero nagdagdag naman ang Choco Mucho na pwedeng punan ang pwesto ni Cici at kumpirmado na nga na si Dindin Santiago Manabat na galing Akari at Nextled. Habang ang Creamline ay oras na para pagalawin ni Coach Sherwin ang lahat ng kanyang nakatagong armas sa bench. Ano sa palagay nyo? Sino kaya ang magle-level up this conference? At yan ang lahat para sa ating update ngayon mga ka-joust. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.